survey, I think 2 weeks ago lamang yung Pulse Asia, ang pangunahing reklamo ng mga Pilipino ay yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, lalo na siguro ng pagkain. So sa amin, isang pinakamalaking problema kinakaharap ng mga Pilipino ngayon ay yung pagmahal ng presyo ng bilihin. Pero hindi inamin ni Pangulong Marcos, isang kadahilanan niyan ay dahil sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Alam niyo ba, bumagsak ang agrikultura sa pinakamasamang performance niya sa kasaysayan ng bansa. Sa ilalim ng 3 taon ni Pangulo Marcos, yung naitalang paglago ng agrikultura ay 0.2% lamang. Ngayon, Mm. kung ikumpara mo yan kay Pangulong Duterte, 1.2% kay Pangulong Duterte, kung compare kay Pangulong Aquino, 2.1%, at kung titignan ng historical average ng ekonomiya ng Pilipinas, 3.6%. Kaya kung sa amin, kung hanap tayo ng isang paliwanag kung bakit napakamahal ng pagkain sa palengke, ito ay dahil sa harap ng trilyon-trilyon pisong pondo ng gobyerno at kahit naging kalihim ng agrikultura si Pangulo Marcos noong kanyang unang taon, hinayaan bumagsak ang agrikultura ngayon sa pinakamaliit na bahagi ng ekonomiya sa ating kasaysayan. So sa amin, ang dami ang pwede sabihin sa ekonomiya, napakalawak kasi ng usapin ng ekonomiya, pero kung yung pinaka nararamdaman sa araw-araw ng mga Pilipino, yung pagmahal ng presyo ng bilihin, kapansin-pansin Mm. na walang pagpuna sa sarili dun sa um, napakalaking problema ng agrikultura. At sa amin, statistika na mahalaga yon na pinakamahinang agrikultura sa kasaysayan ng bansa. Problema dun sa approach ng gobyerno, kailangan iwas to eh. Totoong Mm. meron nakinabang sa 20 pesos na bigas. Pero ang nakinabang lamang dyan, yung naabot ng subsidy ng gobyerno na napakaliit. Yung subsidy ng gobyerno para dun sa 20 pesos na yan, ito mga nakarang buwan, 5 bilyong piso lamang. Um, Tapos narinig ko naman si Secretary Laurel, sabi, papalakihin to 18 billion pesos na subsidyo. Anong problema Mm. doon? Subsidyo doon sa presyo, hindi subsidyo sa produksyon. So ibig sabihin, hindi na-resolve yung ugat ng problema na mahal at kulang ang bigas sa Pilipinas. Ang ginagawa lang niya, doon sa mahal at kulang na bigas na yan, yung mahal na presyo niya, bahagi nun, sasagutin ng gobyerno. So para sa amin, band-aid lang yun eh, panandalian, band-aid. Para hindi natumbok, ang kailangan palaguin ang agrikultura, ang kailangan i-increase yung productivity ng pag-produce ng bigas. So sa amin, maganda example yung 20 pesos kasi una, malinaw hindi tinutugunan yung pinaka-pangailangan na maging mas productive ang magsasaka. Pero ikalawa, hindi naman naabot ng lahat na nangangailangan. Kasi kung pagbabata natin lang halimbawa yung huling SWS survey na 5.6 million na pamilyang Pilipino ang nagugutom, kahit ubusin mo yung 5 bilyong pisong budget para sa 5.6 million na pamilya na yan, sa loob ng 3 linggo, ubus na yung subsidio na yan. Hindi na naman kakain ng 3 linggo yung mga Pilipino. Kaya kahit sabihin natin na maging 18 billion nga, tulad na sabi ni Secretary Laurel kahapon, sige, times 4 natin yung matutulungan na ganyan. Sa 3 linggo, yung mga nagugutom na pamilyang Pilipino na 5.6 million, matutulungan lamang sila ng 3 buwan. Eh hindi naman 3 buwan lang makakain ng mga pamilya na yan. So sa amin, kakapusan talaga kasi hindi sinasagot yung pinaka-problema na kulang sa productivity ang ating mga sakahan.